Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, tayo po'y aawit at magpupuri sa ating Diyos. Ang ating kagalakan, kagalingan at kalakasan ay nagmumula sa Kanya. Kaya't halina't purihin natin Siya. Hallelujah! Umumula na naman mula sa langit ang kagalakan. Umuulan na naman mula sa langit ang kagalakan. Hindi lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ang kagalakan. Hindi lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan, dala ang kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan, dala ang kagalakan mo. Umulan na naman, umulan na naman, umulan na naman. Umuulan na naman mula sa langit ang kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ang kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan, dala ang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan, dala ang kagalingan. Sige lang, Jesus, sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan, dala ang kagalingan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan, dala ang kagalingan mo. Umulan umuulan na naman mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Umuulan na naman mula sa langit ang kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan, dala ang kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan, dala. Sige lang, Jesus, sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan, dala ang kalakasan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan, dala ang kalakasan mo. Umulan na naman, 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 umulan. Sa ating pagsamba sa araw nito,
Ito pong ating aawitin ay ariin natin na ito'y ating panalangin para sa ating Diyos. Kaya't halina, sambahin natin ang Diyos nating buhay. O Diyos, iyong tingin aking panalangin. Ang puso ko ito'y laging laan sa iyo. Diyos, iyong dinggin aking panalangin. Ang puso ko ito'y laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisinawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. O Diyos, iyong dinggin
kalooban mo sa buhay ko. Dumako naman po tayo sa communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 3, ipinapahayag ka namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Mga kapatid, sa pagtanggap po natin ng Holy Communion na ito, ipinapahayag po natin ang ating pakikisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sa ating pakikisa sa Kanya, iniaalay natin ang ating buhay bilang kalugod-lugod na handog para sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, buong puso po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan at pagkukulang. Gawin mo po nawa kaming karapat-dapat sa pagtanggap ng komunyon na ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagpipigay. Sabi po sa unang Kronika 21, talatang 24, ngunit sinabi ni David kay Ornan, hindi, ibibigay ko sa iyo ang eksaktong bayad. Hindi ako maghahandog kay Yahweh ng bagay na hindi akin at ng anumang walang halaga. In serving God, what are you willing to give? Na ibibigay ba natin ng tama, eksakto at may halaga ang bawat ginagawa o ibinibigay natin sa Diyos? Masaya ba tayong tanggap ng tanggap lang mula sa Panginoon? Kung may gagawin ka para sa Diyos, make sure it is the best. Kung may ibibigay ka lang naman, siguraduhin mong ito ay may halaga at mula sa puso. Huwag tayong magbigay o gagawa ng bagay para sa Diyos ng basta-basta lang. Always give your best. Be willing to sacrifice if you have to. The best is for God. What's exact and valuable is for God. We should give with grace, joy, and heart. What you give to God shows your faith to Him. Hindi dapat tira-tira, basta-basta, o kung ano lang ang gusto mong maibigay sa Diyos, ayun na yun. Giving is also part of our worship to God. Give your best. Magbigay ka na lang, itama mo na. Tayo pong lahat ay magbigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa mga accounts na makikita niyo sa inyong mga screen. God bless you. Have a blessed day, guys. We are about to hear and receive the fresh word of God from our pastor. We would like everyone to respect the ministry of the word. Please avoid distractions, no roaming around, no chatting and use of cell phones, and avoid talking to the one next to your seat. Please have your Bibles and take note every message you hear from the man of God. Just relax and enjoy the word of God. Happy Lord's Day to everyone. Welcome to our online worship celebration and to our on-site worship celebration. Sana kayo po ay patuloy na napagpapala sa ating ginagawang pagsamba at sa pakikinig po ninyo ng mga salita. I am happy to be back again and to serve you with the Word of God. My topic which I would like to share this morning is entitled, The Blessings of Revival. The blessings of revival. Nais ko pong magbasa ng mga talata sa aklat ng Ezekiel. Itong sabi, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay.
Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. In English Bible, itong sabi, "The hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, 'Son of man, can these bones live?' I said, 'Sovereign Lord, you alone know.' Then He said to me, 'Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh upon you, and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord." I am reading from Ezekiel chapter 37, verse 1 to 6. Last Sunday, I shared the message about paying the price for revival. Kung nais mong may gawin ang Diyos sa iyo, meron ka ding dapat gawing pagkilos sa buhay mo. We have to meet God halfway. Because revival is God's intervention in response to human participation. Kapag may nakita at nadama ang Diyos na yung ginawa, tiyak sasalubungin ka niya sa gitna. Revival will take place kapag nagpanagpo ang gawa mo at ang tugon ng Diyos sa buhay mo. Revival begins with a burden. May nakikita ka at may nadarama kang sitwasyon na nagbibigay burden o kabigatan sa iyo. Yung sitwasyon na hindi mo gusto ang nangyayari. Bakit ba lagi akong malungkot? Bakit ba lagi akong nagkakasala? Bakit ba laging malumbay ang buhay ko? Bakit ba sobrang hirap at hinagpis ang nararanasan ko? Bakit ba puro problema? Bakit puro lumbay? Bakit puro na lang lagi tamlay? You feel burdened on what is happening to you. Para kang nasa gitna ng libis na punong-puno ng mga kalansay. You feel like standing in the valley of dried bones. Tuyong-tuyo ang lahat. Nakakaramdam ka na ikaw mismo dry na dry. Dry ang church life. Dry ang prayer life. Dry ang spiritual life. Dry ang emotional life. Dry ang finances. Everything seems dry to you. At alam mo, ayaw mo ng ganitong sitwasyon. Alam mo, ayaw mo ng ganitong buhay na puro tuyo at walang kabuhay-buhay. Revival begins with a burden. At dahil dyan, meron kang dapat gawin, kapatid. Desperado ka. Merong dapat mangyari. Merong dapat mabago. Kailangang mag-umpisa sa burden. And next, revival begins when we want God more than anything else. Alam mong sa kalagayan mo, si Lord lang ang kailangan mo. Alam mong walang pwedeng gumawa nito sa iyo. Kailangan mo ang pagtingala sa Diyos. May alam kang dapat lapitan na sasagot sa iyong karaingan. You need the intervention of God. Magpapakampi ka sa mas malakas sa iyo. You want your life back. You want your joy back. You want freshness back. In 2 Chronicles 7:14, ang sabi doon, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their land." We learn from this verse the 4 ingredients of revival. Merong 4 na ingredients po ang revival para mangyari. First, there must be brokenness. There must be brokenness. Paano ka matitiis ng Diyos kapag makitang ikaw ay basag? Paano matitiis ng Ama ang kanyang anak na lumalapit na basag at suko na sa Kanya?
In Psalms 51:17, my sacrifice, O God, is a broken spirit and a contrite heart, O God, you will not despise. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpapakumbaba at pusong mapagtapat. In Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Mga kapatid, malapit ang puso ng Diyos sa mga pusong umiiyak at sa mga kaluluwang wasak. Hindi bato ang puso ng Panginoon para tiisin ka. If you want revival to happen to you, come to God with brokenness. Lumapit kang basag sa harap ng Panginoon. Suko mo ang buhay mo sa Kanya. Pangalawa, there must be dependency. There must be dependency. Gusto mo nang magpakampi. Tinitiklop mo na ang tuhod mo at itinatas mo na ang kamay mo sa Kanya. Alam mo na sa iyong pagtawag at pananalangin, ay kinikilala mo ang iyong sarili na parang isang maliit na batang umiiyak at nagpapakampi sa iyong Ama. Your prayer is saying, Father, I am coming back to you again. Help me. I admit I cannot make it without you. Kagaya ng sabi ng ating kinakanta, I cannot live without your presence. I can't live without your love. I love you. I need you. There must be brokenness. There must be dependency. The third ingredient of revival is desire. There must be desire. Iba na ngayon ang gusto mo. Sabi ng kinakanta natin, kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. You now desire to seek Him. You now desire to seek God. You now desire to seek His face. Iba na ngayon ang gusto mo. May nararamdaman kang kakaibang pwersa sa puso mo na sobra ka na ngayong nauuhaw at nananabik sa presensya ng Panginoon. Gusto mo mag-stay, gusto mo nang magbabad, matuto, makatagpo, at gusto mo siyang maengkwentro. Nagbibigay ka na ngayon ng oras at panahon sa Kanya. You want to spend more time to pray and commune with God. You just want Him. You long so much of His presence. Kailangan, kapatid, yung desire, maramdaman mo yung desire na kailangan mo siya. Lalapit ka sa Kanya. Kauuhawan mo siya. Pang-apat na ingredient ng revival is repentance. Repentance. You want to change your ways. There is a change of mind and a change of heart. Gusto mo nang magbago. Gusto mo nang tumalikod sa mga kasalanan mo. Hindi ka na masaya sa paggawa mo ng kasalanan. Gusto mo nang manaig ang Diyos sa buhay mo at siya nang mag-glorify sa buhay mo. Nagkakaroon ka na ngayon ng matinding goal na si Lord nang maluwalhati sa mga isinusuot mong damit, sa mga binibigas ng iyong bibig, sa mga pagpili ng mga taong kinakausap. You know that not everybody is invited to be a friend. Wala ka ng gana sa mga galaan o lakwatsa kung saan-saan. Iniiwasan mo na ang mga maling tao sa buhay mo at mga maling impluensya sa buhay mo. Ayaw mo na ng nightlife. Baliwala na sa iyo ang kaway ng kaaway. Wala nang dating sa iyo ang estilo ng panunukso ng sanlibutan. Ayaw mo na ng kasalanan. Sabi ni God sa akin, para tayo ay magtagumpay, magbabad sa panalangin, sa Word of God, sa worship, sa devotion, sa fellowship, sa gawain. Ito ang buhay natin, kapatid. In Ezekiel 37 verse 4 to 6, He said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Lord God says to the bones. I will cause breath to enter you, so you will come to life. I will put muscles on you and flesh on you, and cover you with skin.
Then I will put breath in you, so you will come to life. Mga kapatid, what are the blessings of revival na maaaring maranasan mo? Ano bang mga pagpapala ng revival? Una, there will be a return to life. There will be a return to life. Kapatid, sisigla kang muli. The return of joy will be restored. Gagaan muli ang pakiramdam mo. Babalik uli yung excitement mo sa puso mo. Babalik muli yung lakas mo, yung kasiyahang nadarama mo. Nagkakaroon ka ng matinding kagalakan. There will be a return to life. Pangalawa, there will be a return to use. Gagamitin ka muli ni Lord. Kakaibang paggamit kasi ramdam mo, kasama mo siya. At ginagamit ka ng Panginoon bilang sisidlan niya. Handa kang muling humataw sa pag-i-invite. Handa kang muling humataw sa pagsiserve kay Lord. Sa pag-share ng one-verse evangelism. Hahataw kang muli sa pananalangin, sa cell group, sa iyong devotion, sa church celebration at sa mga gawain. There will be a return to use. Available kang magpagamit ngayon kay Lord. Lahat gusto mong gawin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pangatlong blessing ng revival, there will be a return of interest. Your passion will be restored. Nagkakaroon ka ulit ng matinding interest sa iyong personal devotion. Nagkakaroon ka ulit ng matinding interest sa Bible reading. Inspired ka sa discipleship, training, and mentoring. Sobra mong pinahalagahan ang church celebration. Excited ka ulit sa cell group at sa simbahay. And you see, every soul is precious to God. Ayaw mong masayang ang oras mo sa mga walang kabuluhan. Excited kang pag-usapan at pagkwentuhan ang Panginoon. Excited kang magpatotoo. Bawat oras na dumadaan, dedicated mo para sa glory ng Panginoon. At alam mo kapatid, yung pang-apat na blessings of revival, there will be a return of blessings. Expect the unexpected. Hayaan mong gulatin ka, sorpresahin ka ng Panginoong Diyos sa mga breakthrough after breakthrough na mangyayari sa buhay mo. There will be a return of blessings. Hayaan mong kumilos ang Holy Spirit sa buhay mo. May mga panalangin masasagot. May mga inaantay na biglang darating. May mga sakit na biglang gagaling. May mga problemang malulutas. May mga anak na magbabago. May mga asawang titino. May tatanggap ng hustisya. May tatanggap ng himala. May biglang magkakapera. May mapopromote na lang bigla. May makakapasa. May transaksyong maa-approve. May mga negosyong yayabong. Mga pamilyang mabubuo. Mga mahinang lalakas. May mga bigong magtatagumpay. May mga tulog na babangon. May mga malungkot na sasaya. May mga pasaway na babait. May mga tamad na sisipag. May mga nanakaw na maibabalik. There will be a return of blessings. Get excited, my friend. Get excited, my dear brothers and sisters. Matindi ang gagawin ng Panginoong Diyos sa iyo. Ang revival ay parating sa iyo. Bayaran mo ng presyo. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang ating Panginoong Diyos. Magsitayo po tayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip at masayang kalooban, ang malakas sa pangangatawan at masiglang kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambahayan. Pagpalain ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day to everyone. God bless you. God bless you.